So, hello guys! Welcome back to my channel. Yes, vlogger ni yarn. Char! So, anyways, I just want to share my student's permit journey. Magkano ba nagastos ko? Ano mga dapat dalhin? Dapat ba may TDC or extra bayad lang siya? So, sagutin natin yung mga tanong na yan. And mag-subscribe ka na please sa channel ka. Char! So, okay, to start my student permit journey, kailangan nyo muna mag-take ng TDC or Theoretical Driving Course. Usually, face-to-face yung setup niya. So, it's a 15-hour seminar. Madalas Saturday and Sunday ang schedule. So, dapat mag-enroll kayo sa mga authorized institutions ni LTO like A1. So, promote ng A1, char. So, sa A1, 1K lang yung TDC dito and kapag may manual book ka, 1.5. So, di na ako kumuha ng manual book, guys, kasi may PDF ako nakuha dun sa friend ko na taga A1. So, you can thank me later kasi nasa description box na yung link. So, anyways, nandito na tayo sa medical, no? Nandito na kagad sa, pero skip ko muna yung parts na yan, na explanation. Tuloy ako sa script ko. Charot. So anyways, madami nag-offer ngayon sa online na nasa 500, 600 na TDC. Pero dito ako nagpunta sa A1 kasi ito yung pinakamalapit sa akin. So kung saan kayo mas comfortable, go. Basta tandaan nyo kung ano yung institution na authorized ni LTO. So dito, grabe sulit, 'di ba? Ituturo sa iyo lahat ng basics sa daan, your rules and regulation, yung laws, ano ibig sabihin ng signs, ng lanes, ng color ng lanes, rights mo as a driver, penalties at madami pang iba. Meron din for preventive maintenance ng sasakyan. So alam nyo guys, naisip ko na dapat tinuturo din to sa school, like kasama siya sa basic education ng tao or basic knowledge, ano ba dapat? Basta maganda siya, hindi lang para sa mga may kotse, kung hindi para din sa lahat ng tao na gumagamit ng kalsada. So, kung isipin natin common sense lang, di ba? Pero mas maganda pa rin na aware tayo doon. So, anyways, madami akong natutunan sa TDC na helpful talaga din nung nag-drive na ako. So, anyways, ang daming chika. So, 2 days yon may exam. So, dapat mapasa mo siya, 100 items. Tapos, after nun, makukuha mo na yung certificate mo. That's the time na kukuha ka na ng student's permit sa LTO. So, sino ba ang pwedeng mag-apply sa student permit? So, tignan nyo na lang sa website. Charot. If Pinoy ka, kailangan 16 years old and above, physically and mentally fit, marunong magbasa in English and Filipino, and of course, may TDC. If foreign national naman, kailangan 18 years old and above, and dapat nagstay ka na dito sa Philippines for almost 6 months. Madali lang yung requirements kasi andun na yung form, yung TDC of course, passport, and PSA, any of the two, and of course, yung medical. So, 700 yung nagastos ko sa medical kasi 100 din yung for the blood typing. Hindi ko alam yung blood type ko, kaya 700 siya. So, wala masyadong tao dito sa Southwoods, kaya dito ako pumunta kasi mabilis lang yung proseso. Hindi na ako nakapag-video guys kasi wala, ang bilis talaga. Yung kilos parang umatot lang ako medical tapos na. So, ituloy na natin dito sa PDC natin. So, ito naman yung requirement para makakuha ng driver's license. PDC or Practical Driving Course, 8 hours siya. And hindi ako nag-enroll sa A1 kasi 9K siya tas 1 hour per day. Diyos ko, di ba? Anong matututunan ko sa 1 hour per day? Unting andar, baka sa akin 30 minutes na. So, naghanap talaga ako ng 4 hours per day. So, 2 days, 2 days ko lang siya tinake. So, meron ako nakuha sa Commonwealth, nakalimutan ko yung pangalan, pero ilalagay ko na din sa description box yung kung saan ako nag PDC para at least alam nyo, pwede din kayo doon pumunta. So, in fairness, maganda yung turo naman din sa akin and tinuruan ako sa parking. Doon kami masyadong nagbabad sa paano mag-park, ganyan. So, second day ko to na lumabas kami ng Commonwealth na parking area. So, ito naman guys, nakuha ko siya for 4,000. So, 4 hours per day. So, 2 days ko lang siyang tinik. So, nakaka 1,000 na tayo sa TDC. Tapos, yung sa student's permit, 250 plus yung medical ko na 700, plus 4,000 na sa 5,950. Pero syempre guys, kumakain ka, namamasahe ka, 'di ba? So parang naging gastos ko din is nasa sabihin mo ng mga 7,000 na din for the pamasahin and kain. So, hindi pa nagtatapos dyan kasi wala pa tayo dun sa pinaka main part, dun sa driver's license. So, nag-iintay pa ako maging 1 month para pwede na ako mag-apply for the driver's license and hindi na ako gumastos ng additional pera pa for the medical kasi pwede pa, valid pa yung aking
medical exam. So ayun, na-enjoy ko siya ng sobra kasi as a first time driver, 'di ba, nakakapagpaandar ako ng hindi ako namamatayan. Saka yung experience ba, medyo nakakatakot lang guys kasi may mga motor, dapat talaga may sariling linya ang mga motor para at least hindi sila nakakagulat sa daan. Kasi as ako first time nag-drive na dito sa highway, medyo natatakot ako sa kanila, sa mga motor. So ayun, nakaka-excite na mag-drive. Alam mo yon, parang nakaka-excite na lalong magsipag pa. Kasi ang goal ko na ngayon, ayoko na mag-commute. Gusto ko na magka-car. Tapos, paglabas ko ng kotse, naka-boots ako. O, diba? Ang syala. So, anyways, that's the end of my journey. Update ko kayo kapag kumuha na ako ng driver's license. And sabi nila magpa-practical ulit daw doon kasi ipapakita mo sa mismo LTO staff yung skills mo. So, ayun lang sa mga nanonood. Pasalamat kayo. Ay, pasalamat kayo. Sa mga nanonood, salamat at kung may natutunan ka at gusto mo pang matuto ng mas madami pa, you can go to my TikTok. Oh my God! So, ayun nga, you can follow me on TikTok for more learning and adding value videos kasi yung YouTube for fun ko lang to. So, that's it. Bye!